Habang ikinukwento pa ni Leping kay Elizabeth ang lahat ng mga nangyari, sinabi niya na sana sa hinaharap, kung may gagawin siyang katulad ng mga ginawa niya, ay ipaalam ito sa kanya ng mas maaga upang mas may handa niya ang kanyang sarili. Si Elizabeth naman ay walang pakialam dito, at inisip na lamang na may dalawang mahalagang impormasyon na nakuha nila sa paglabas nila. Una, ang lalaking pinasabog niya ay kayang makadetect ng magic power ng ibang tao, at sa palagay niya ay mula ito sa mga mata ng Red Demon. Pangalawa, ang magic power ng spell writer ay iba sa mga nagmumula sa Dark Guild. Kaya sa kanyang conclusion, bukod sa Dark Guild, may iba pang masamang puwersa na nagtatangkang manggulo sa kontinente. Gayunpaman, naisip din niya na hindi na ito mahalaga dahil nagtungo na si Emilia sa headquarters ng Dark Guild, at sigurado siyang napuksa na nito ang pinagmumulan ng mga problema, at ang natitira na lamang ay mga tauhan na lamang na maaaring pagpraktisan ni Leping habang siya'y naglalakbay bilang adventurer. Habang iniisip ni Elizabeth ang mga bagay na ito, sinabi ni Leping na talagang nakakatakot ang parasite na muntik nang pumasok sa kanya, kaya umaasa siyang wala ng ganitong mga bagay sa kanyang bakuran. Pagkatapos nito, tinanong ni Leping si Elizabeth kung paano niya nalaman na ang spell writer ay kalaban at kung maaari ba niyang ituro ang paraan na iyon sa kanya. Ngunit bago pa makasagot si Elizabeth, sinabi ni Leping na kalimutan na lamang iyon dahil malamang nangangailangan ito ng magic, at wala siyang talento para dito. Si Elizabeth, habang pinagmamasdan ang nagmamaktol na si Leping, ay iniisip na ang salamin na ginagamit ng spell writer upang makadetect ng magic power ay hindi naglalabas ng kahit anong magical reflection. Kaya't ang mga taong may kapantay na lakas lamang niya ang makakakita ng ginagawa niya. Naisip din niya na si Leping, suot ang mga damit na siya mismo ang gumawa, ay hindi na kailangan ng magic reflection dahil kaya ng mga kasuotan niya na makadetect ng masasamang balak at iniisip ng mga tao sa paligid. Habang iniisip niya ito, pumasok sa imahinasyon niya si Leping, na nagsasabi sa kanya na tanggapin na lamang na mas magaling at mas malakas siya. At sa kanyang palagay, kaya tinatanong ni Leping kung paano nalaman ang masamang tao ay dahil gusto lang nitong patunayan na mas malakas siya kaysa sa kanya na isang Demon Queen. Dahil dito, nag-overthink ng malala si Elizabeth at biglang nenas, kaya sinabi kay Leping na huwag siyang istorbohin. Nang makita ni Leping ang reaksyon ni Elizabeth, tinanong niya kung sapat na ba ang pagpapractice niya ng 1,000 hampas ng espada bawat araw, at kung maaari ba niya siyang turuan ng sword moves. Tinanggihan ni Elizabeth ang kanyang pakiusap at sinabing kailangan niyang sumunod sa kanilang napag-usapan. Dahil may mga kinakailangang sundin upang magtagumpay si Leping sa pamumuno sa buong mundo. Una, kailangan niyang gumamit lamang ng swordsmanship at magic. Pangalawa, maliban sa kanyang mga damit, hindi siya pwedeng magdala ng iba pa niyang mga imbensyon sa kanilang paglalakbay. At ikatlo, sasama siya kay Leping para patnubayan siya, ngunit hindi niya siya tuturuan ng magic o swordsmanship. Pagkarinig ni Leping sa mga sinabing ito, naguguluhan siya at tinanong kung kailan nila napagkasunduan ang mga bagay na ito. Sumagot naman si Elizabeth na, ngayon lang. Wala nang nagawa si Leping at sinabi na lamang na pupunta siya kay Elder Boss, dahil kahit na gumagamit na siya ng mga cards bilang sandata ngayon, maaari pa rin niya siyang turuan ng mga swordsmanship na ginamit niya noon. Ngunit bago pa siya makatayo, nagulat siya nang biglang nagbago ang anyo ng Holy Sword at bumalik sa pagiging tao. Pagkatapos nito, sinabi ng Holy Sword na, mas mabuti pang sumuko na si Leping dahil wala siyang nakikitang purong swordsmanship sa mga taong nakasalamuhan nila kanina. Nagtaka si Leping sa sinabi nitong pure swordsmanship, kaya ipinaliwanag ng Holy Sword na kahit gumagamit ng magic ang mga ito, wala pa rin itong silbi dahil hindi na nila pinag-aaralan ang pure swordsmanship upang palakasin ang sarili. Dahil para sa kanila ay mas epektibo ang pagkakaroon ng magic. Pagkarinig nito, napaisip si Leping na may punto rin naman ang Holy Sword, kaya bigla siyang umalis at sinabi na naiintindihan na niya ang dapat gawin. Nagtaka ang Holy Sword kaya tinanong niya si Leping kung ano iyon, ngunit hindi siya sinagot nito at nagpatuloy lamang sa paglalakad patungo sa lagayan ng mga libro. Nang mahawakan ng isang libro, sinabi ni Leping na naaalala niya na mayroon siyang aklat na random na ibinigay ng system noon bilang regalo, ngunit iniwan niya lamang ito doon,
dahil iniisip niya na wala itong silbi, kaya hinahanap niya ito ngayon. Habang pinagmamasdan ng Holy Sword si Liping, naisip niya na ito ang unang beses na nakapasok siya sa bahay ni Liping. Kasunod nito, tinanong niya si Elizabeth kung ano ang meron sa bahay na ito at mas pinili niyang manatili doon buong araw, kaysa ipagpatuloy ang kanyang plano na sakupin ang mundo. Hindi naman sumagot si Elizabeth, kaya nagsimula ng maglibot ang Holy Sword sa bahay. Habang tinitingnan niya ang mga appliances gaya ng oven, electric fan, at vacuum robot, napatanong siya kung ano ang mga ito. Ngunit matapos niyang itanong iyon, nakaramdam siya ng matinding pakiramdam na parang hinati ang kanyang katawan sa dalawa. Dahil dito, pinagpawisan siya ng husto dahil nakaramdam siya ng killing intent na nagpapahirap sa kanya na kumilos. Kasunod nito, sinubukan niyang hanapin kung saan nanggagaling ang matinding killing intent. Nang tingnan niya si Liping, na patuloy pa ring naghahanap ng libro, sinabi niya sa sarili na hindi ito maaaring magmula kay Liping dahil hindi iyon akma. Pagkatapos, tumingin siya kay Elizabeth, ang Demon Queen, ngunit ang killing intent nito ay masyadong bayolente at nakakatakot kaya hindi din siya. Nang tumingin naman siya sa kusina, kung saan nagluluto si Liping, napagtanto niya na ang killing intent na nararamdaman niya ay nagmumula sa mga kagamitan ni Liping sa pagluluto. Sinubukan pa niyang itanggi ang ideyang ito, at tinanong ang sarili kung posible ba talagang siya, ang Holy Sword na si Alpha, ay masuppress ng mga kitchen knife na gaya ng mga iyon. Ngunit habang iniisip niya ito, masayang sumigaw si Liping na natagpuan na niya ang kanyang hinahanap. Sa pagkagulat, halos humiwalay ang kaluluwa ni Alpha sa kanyang katawan at mabilis siyang tumakbo palabas. Sinasabi na ayaw na niyang manatili sa lugar na iyon. Matapos mangyari iyon, nagkaroon ng sandaling katahimikan sa loob ng bahay. Pagkatapos ay napatanong si Liping kung ano ang nangyari kay Alpha, ngunit kalaunan ay binaliwala na rin niya ito at sinabi na sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang hinahanap. Sa sandaling ito ay hawak ni Liping ang isang libro na naglalaman ng Tai Chi Sword Arts at sinabi na noong una, akala niya'y wala itong silbi kaya itinabi na lamang niya ito. Ngunit ngayon, natuklasan niya na magiging kapaki-pakinabang pala ito. Pagkatapos basahin ang nilalaman ng aklat, sinabi ni Liping na mayroong 13 Tai Chi sword movements na madaling matutunan, at kahit ang mga matatanda at babae ay kayang gamitin ito dahil hindi kinakailangan ng magic. Ngunit napaisip siya kung magagamit din ba ito sa aktwal na labanan. Habang nag-iinat ang Demon Queen dahil nakakaramdam siya ng antok, sinabi ni Liping na nakakita siya ng sword manual at tinanong niya si Elizabeth kung pwede ba siyang tulungan dito. Agad siyang tinanggihan ni Elizabeth at sinabi na inaantok siya, at kaya na ni Liping iyon gawin ng mag-isa. Dahil sa pagkabigo, sinabi ni Liping na hahanapin na lamang niya si Alpha at siya na lang ang hihinga ng tulong. Habang palabas si Liping sa pinto, pinagmamasdan siya ni Elizabeth at ngumiti. Iniisip niya na hayaang magsanay muna si Liping ng mag-isa, at kapag hindi na niya kaya ang susunod na mga hakbang, saka siya lilito at magbibigay ng payo tungkol sa paggamit ng espada. Sa ganitong paraan, maipapakita niya na mas mataas ang kanyang posisyon kaysa kay Liping. Paglabas ni Liping, tinawag niya si Alpha ngunit nagulat siya nang makita niyang bumalik na ito sa pagiging espada. Nang tanungin niya si Alpha, hindi ito sumagot. Kaya sinabi ni Liping na kung hindi siya magsasalita, iisipin niyang pumayag na itong gamitin siya para sa practice. Dahil hindi nga sumagot si Alpha, sinimulan na ni Liping pag-aralan ang unang galaw, na parang kilos ng isang dragonfly na dumadapo sa ibabaw ng tubig. Samantala, 300 kilometro ang layo mula sa bahay ni Liping, makikitang may matinding labanan na nagaganap. Sa isang bahagi, naroon ang Toad Immortal, na sugatan. Gumawa siya ng mga hand signs upang gamitin ang kanyang stomach acid mist technique. Pagkatapos, ibinuga niya ang atake patungo sa kanyang kalaban. Ngunit sa kanyang pagkagulat, mabilis itong lumitaw sa kanyang harapan. Bago pakawalan ng atake, sinabi ng kanyang kalaban na kapag napatay na niya siya, ang iba pang mga halimaw sa lugar na ito ay kusang susuko. Pagkatapos nito, pinalipad niya ang Toad Immortal gamit ang isang malakas na sipa sa sikmura.
Habang naghihingalo na ang Toad Immortal, lumapit sa kanya ang Burial Demon at sinabi na marami siyang mga high-level na halimaw na naglilingkod sa kanya bilang mga bantay, kaya niya nagagawang magtago. Ngunit sinabi rin niya na simula ngayon, tapos na ang mga mapayapang araw ng taong nag-abandona sa kanya. Pagkasabi nito, nagpakawala siya ng buong lakas na atake patungo sa Toad Immortal. Ngunit bago ito tumama, isang barrier ang hamarang sa atake, isang sound-absorbing energy field na pinalabas ng ating paboritong aso. Unti-unti, lumabas ang aso ni Leping mula sa bahay nito na nasa ibabaw ng ulo ng Toad Immortal. Naging seryoso ang Burial Demon, iniisip na isa itong malakas na kalaban. Kasunod nito ay bigla siyang tumahol, kaya sinabi ng Toad Immortal na dahil kikilos na ang kanilang boss, atras na siya. Pagkasabi nito, naglaho na ang Toad Immortal at bumalik sa Naruto. Nang makita ng Burial Demon na isang munting aso lamang ang lalaban sa kanya, nagalit siya at sinabing kung ayaw pa niyang mamatay, dapat umalis na siya sa kanyang harapan. Hindi pinansin ng aso ang mga sinasabi ng Burial Demon at sa halip ay nagsagawa ng pagsusuri sa kanya. Nang matukoy niyang wala ito sa kanyang whitelist at may mataas na antas ng banta sa kanyang master, nagbigay siya ng babala, sinasabing huwag istorbohin ang kanyang master. Dagdag pa niya, base sa pinakamataas na batas, tatapusin na niya ang individual na ito at itataas ang kanyang depensa sa level 3. Pagkasabi nito, wala nang paligoy-ligoy at agad siyang nagpakawala ng mga missile patungo sa Burial Demon, na nagresulta sa sunod-sunod na mga pagsabog sa lugar na iyon. Samantala, matapos gawin ni Leping ang lahat ng mga galaw mula sa libro, natuwa siya at sinabi na sa wakas ay natutunan na niya ang lahat ng teknik sa aklat. Naisip pa niya na hindi naman pala ganoon kahirap itong matutunan. Subalit, nagulat siya nang biglang nagbago ang anyo ng kanyang espada. Tinanong ni Leping kung bakit muling lumabas si Alpha, ngunit hindi agad nakasagot si Alpha dahil nasa gitna pa siya ng pag-meditate. Nang magising siya, sinabi niya na sa wakas ay naka-recover na siya. Natuwa si Leping at sinabi na tamang-tama ang pagdating ni Alpha dahil gusto niyang marinig ang opinyon nito tungkol sa kanyang swordsmanship. Nagtaka naman si Alpha kung ano ang sinasabi ni Leping. Iba naman ang pagkakaintindi ni Leping sa tanong na ito at iniisip na nahihiya lamang si Alpha na litin ang kanyang swordsmanship. Habang tinatapik ang ulo ni Alpha, sinabi ni Leping na ayos lang iyon dahil alam din niya na ang Tai Chi Sword Arts ay pampulakas lang ng katawan at hindi talaga para sa laban. Pero kontento na siya dahil matapos niyang isagawa ang mga teknik, naginhawaan ang kanyang buong katawan. Si Alpha, na ngayon naalala na kung ano ang nangyari, ay biglang bumalik ang alaala ng kanyang pagtakas mula sa bahay dahil natuklasan niyang napakaraming nakakatakot na sandata sa loob na kayang mag-overpower sa kanya. Dahil sa takot, nanghina siya at bumagsak sa isang putol na kahoy, habang bumubula ang bibig. Sinabi niya sa sarili na oras na para tanggapin na may mas malalakas na sandata kaysa sa kanya, at dahil dito, bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo bilang Holy Sword. Nang maalala ni Alpha ang lahat ng ito, napaluhod siya at napamura pa, dahil nagawa siyang masuppress ng mga kagamitan sa pagluluto ni Leping. Halos mawala ang kanyang kaluluwa at muntik na siyang maging isang ordinaryong espada. Napaisip siya kung bakit siya, ang legendary Holy Sword, ay ganoon kadaling nasusuppress ng mga gamit sa kusina. Hindi niya malaman kung magagalit ba siya o matutuwa kay Leping, dahil noong nag-practice si Leping ng swordsmanship, nagawa siyang ibalik sa pagiging tao. Kung hindi niya ginawa iyon, baka naging pangsibak na lang siya ng kahoy habang buhay. Pero nagagalit din siya dahil matapos niyang iligtas ang kanyang buhay ni Leping, tinatanong siya nito tungkol sa ginamit niyang swordsmanship na lampas sa kanyang pagkaunawa. Habang iniisip ang lahat ng ito, lumitaw sa imahinasyon ni Alpha si Leping, na may nakakalokong ngiti, sinasabing naiintindihan na ba niya kung bakit hindi siya hinanap ni Leping at ng Demon Queen. Dahil kung ikukumpara sa mga kagamitan niya sa bahay, para lang daw siyang scrap metal. Si Leping naman, na nagtataka sa nangyayari kay Alpha, ay biglang narinig na lang na nagsalita si Alpha, humihingi ng pasensya dahil pakiramdam niya ay napakabobo niya.
Pagkatapos, nagsimula siyang umiyak at paulit-ulit na tinatanong ang sarili kung ano ang dahilan ng kanyang presensya at kung bakit siya narito. Nagulat si Leping at hindi niya moari kung bakit parang nababaliw na si Alpha. Ngunit bago pa man niya matanong si Alpha kung ano ang nangyayari, bigla itong bumalik sa pagiging espada at lumipad palayo, sinasabing kailangan na niyang umalis sa nakakatakot na lugar na ito. Si Leping, na wala pa ring ideya kung ano ang nangyari kay Alpha, ay napatanong na lamang kung paano pa siya matututo ng swordsmanship kung wala na siyang magagamit na espada. Samantala, sa lugar kung saan naglalaban ang Burial Demon at ang aso ni Leping, ay makikita ang sunod-sunod na mga pagsabog. Pagkatapos nito, sinabi ng Burial Demon sa munting aso kung talagang gusto lang ba nitong maging alipin habang buhay. Dagdag pa niya, kung magtutulungan sila at sisirain ang lugar na iyon, maaari nilang paghatian ang mundo. Ang munting aso, tila walang pakialam sa mga sinasabi ng Burial Demon, ay tumahol lamang. Nang makita naman ng Burial Demon ang reaksyon nito, sinabi niyang hindi marunong mag-appreciate ang aso sa kanyang alok. Sinabi pa niya na iyon ay para lang hindi na siya mag-aksaya ng oras, at hindi yun nangangahulugan na natatakot siya sa kanya. Pagkasabi nito, naghanda siya ng isang malakas na atake na tinawag niyang chop and shoot, at pinakawalan ito patungo sa munting aso. Subalit, bahagya lang na tumalo ng munting aso papunta sa tabi upang iwasan ang atake. Habang nagpapatuloy ang atakeng iyon, sinimulan ng munting aso na suriin ang pinsalang dulot ng atake. Nang makita niya kung gaano kalaki ang pinsalang maaaring maidulot nito, sinabi niyang kung hindi niya ito pipigilan, magpapatuloy ito patungo sa mga magma at magdudulot ng mga lindol na sisira sa mapayapang buhay ng kanyang master. Dahil dito, ginamit niya ang isa sa mga kamay sa kanyang likuran, pinalipad ito patungo sa atake ng Burial Demon, at hinawakan ito. Matapos niyang gawin ito, nagsimulang tumawa ang Burial Demon at sinabi na hindi na makakatakas ang munting aso. Kasunod nito nagpakawala siya ng isa pang atake patungo rito, ngunit sa kanyang pagkagulat, hindi pumayag ang aso. Naglabas pa ito ng isa pang kamay mula sa likod at muling hinuli ang atake. Kasunod nito, sinimulang i-absorb ng aso ang atake, at makalipas ang ilang sandali, tuluyan ang naglaho ang pinagmamalaki niyang atake. Samantala, ang munting aso ay halos ma-full charge na ang kanyang baterya dahil sa naabsorb niyang enerhiya. Galit na galit ang Burial Demon matapos masaksihan ang nangyari at tinanong ang aso kung talaga bang inaabsorb lang nito ang kanyang mga atake. Nang aasar naman ang aso, kinamot pa ang kanyang tenga at sinabing masarap ang kanyang enerhiya. Kaya bilang pasasalamat, sinabi ng aso na kung aalis siya ngayon, hindi na niya siya papakialaman. Dahil sa sobrang galit sa munting aso, sinabi ng Burial Demon na ang atakeng ito ay inirereserba niya para sa taong nag-abandona sa kanya. Ngunit ngayon na wala na siyang pagpipilian, gagamitin na niya ito para wasakin ang aso na humahadlang sa kanyang paghihiganti. Ipinahayag pa niya na ang atakeng ito ay naglalaman ng 500 taon ng naipong pagkamuhi at pasasabugan ito patungo sa munting aso. Samantala, tila naririndi na ang munting aso sa lahat ng sinasabi ng Burial Demon at napakamot na lang muli sa kanyang tenga. Lalo pang nagalit ang Burial Demon, tinawag ang aso na mabahong aso at sinabi na kapag naranasan nito ang atake, gugustuhin pa nitong nasira na siya ng naunang atake. Matapos ang mahabang pagsasalita ng Burial Demon, pinakawalan na niya ang kanyang atake na tinawag niyang Resentment Deadline, at mabilis na lumipad patungo sa munting aso. Sa kabilang banda, ang munting aso na relax pa rin, ay kumuha lamang ng isang bagay mula sa kanyang likod, isang maliit na salamin na ginawa mismo ni Leping. Nang malapit nang tumama sa kanya ang atake, ginamit ng aso ang salamin upang ibalik ang pinakamalakas na atake ng Burial Demon pabalik dito. Sa kabutihang palad, hindi tinamaan ng atake ang Burial Demon at dumaan lamang ito sa gilid. Habang naguguluhan at nagugulat sa ginawang ito ng aso, nakita ng Burial Demon na ang kanyang atake ay tumama sa isang malayong meteorite at tuluyang winasak ito. Matapos masaksihan ang lahat ng ito, hindi pa rin makapaniwala ang Burial Demon na ang 500 taon ng kanyang pagkamuhi ay nawala ng ganoon kadali. Habang iniisip niya ito,
narinig niya ang tunog ng mga maliliit na drone na pinakawalan ng munting aso. Sa galit, sinabi ng Burial Demon, ano na naman ang ginagawa ng asong ito? Sinabi pa niya na wawasakin na niya ang mga drone, ngunit bago pa siya makakilos, ginamit ng mga drone ang kanilang force field control at agad na nahuli ang Burial Demon. Samantala, ang munting aso, na relax pa rin, ay nagsabi na bukod sa Demon Queen, siya ang pinakamalakas na intruder na nakapasok sa kanilang teritoryo. Dagdag pa niya, mabuti na lang at nag-upgrade na siya ng kanyang mga gamit, kaya hindi na siya nag-aalala sa mga tulad ng Burial Demon. Pagkasabi nito, tinaasan pa ng mga drone ang kanilang force field, na lalong nagpahirap sa kalagayan Burial Demon. Sinabi pa ng Burial Demon na kaya niyang tiisin ito, dahil hindi niya papayagang mawala ang 500 taon ng kanyang pagkamuhi ng ganoon lamang kadali. Ngunit walang awa ang munting aso sa mga intruder na gustong manggulo sa buhay ng kanyang master. Kaya habang sumisigaw ang Burial Demon na hindi siya susuko, tinaasan pa ng mga drone ang force field. At sa isang malakas na sigaw, tuluyan nang nawasak ang palakol na siyang naglalaman ng kaluluwa ng Burial Demon. Habang bumabalik na ang mga drone sa katawan ng aso, sinabi ng munting aso na tila pataas ng pataas ang level ng mga intruder na dumarating sa kanilang lugar. Dahil dito, iniisip niya na pagbalik niya ay maghahanap siya ng mga gamit na itinapon ni Liping upang mag-upgrade ng kanyang sarili. Habang iniisip ng aso kung anong bagong upgrade ang gagawin niya, biglang lumabas ang isang kamay mula sa ilalim ng lupa, na ikinagulat ng aso. Napatanong siya kung buhay pa ang Burial Demon. Ngunit nang tanggalin ang mga lupang nakatabon, nakita niya na hindi na ito ang kalaban niya kanina. Ito ang Sword Saint, na buhay pa dahil sa suot niyang Lucky Pendant, na nagpapataas ng swerte ng may suot nito. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pindutin mo na ang subscribe, at idamay mo na rin ang like, share, at notification bell, para updated ka sa bagong mga kabanata ng series na ito. Salamat!